Lalabas ka ng bahay mo para pumasok sa trabaho mo. Siguro may bibilhin ka lang o pupuntahan yung kamag-anak mo, kaibigan mo, pero nakita mo may nakaharang sa gate mo. Hindi ka makalabas, nakaharang yung kotse ng kapitbahay mo. Kinausap mo yung kapitbahay mo, nakiusap ka nalalabas ka muna. Pinaunlakan ka naman kaso parang ikaw pa yung nakastorbo. Pagkatapos ng ilang minuto, natanggal niya yung kotse niya sa harap ng gate mo. Nakalabas ka. Habang binabagtas mo yung street niyo, wala kang ginawa kundi umiwas ng umiwas sa mga kotseng nakabalandra, nakaparada. Hindi lang kotse, pati yung mga motor na nakaharang sa daan, nakapark sa kanya-kanyang harapan ng bahay. Kung naabutan mo yung laro sa family computer nun, para kang naglalaro ng road fighting. Ito yung top-down na iwas ka ng iwas sa mga nakaharang sa daan. Parang gano'n yung dating kapag bumabagtas ka ng street niyo na ang daming nakaharang sa daan ninyo. Kung hindi ka sanay magmaneho, kung baguhan ka lang o kung mahirap i-maniobra yung kotse mo, mapapa-GG well played ka na lang, eh, mapapa-quit ka sa driving. Ang mga Pinoy mahilig makipagsabayan. Bumibili tayo ng mga gamit, pinapasok natin yung mga bagay-bagay, nakikiuso tayo ng hindi naman praktikal. Isa dito yung pagbili ng kotse. Naging simbolo na kasi 'to ng kakayahan mo sa buhay dito sa Pilipinas. Sa tingin ko naman mas marami pa din yung pumipili ng kotse dahil sa pangangailangan, puwedeng may business sila, puwedeng pangangailangan sa pagtatrabaho nila. Pero tingin ko mas madami pa rin bumibili ng kotse dahil lang yung kababalaghan niya may nabili ng kotse, yung mga kapatid niya lahat may kotse na, ah, yung mga kapitbahay niya may bagong kotse. Naging batayan para sa ilang mga Pilipino na nakakaangat sa buhay kung may kotse ka. Ang naging epekto nito, yung pagdami ng mga nakaparadang kotse sa kalye, lalo na sa mga pribadong kalsada. Meron namang pamilya, tatlo lang sila, may dalawang kotse pero yung garahe nila pang-isa lang. Yung mga ganitong gawi, hindi lang nagpapasikip ng mga pribadong lansangan kasi kailangan nilang i-park yung mga kotse nila sa harap ng bahay nila, eh. Nagpapadagdag rin sa traffic 'to actually. Mas bumibilis yung pagdami ng kotse kaysa sa pagdami ng daan. Meron namang sitwasyon na may sapat na espasyo sa garahe nila para sa bilang ng kotse nila, pero ayaw naman nilang gamitin. Wow naman! Wow! Wow! Kasi ginagamit nila yung garahe nila kaduktong ng bahay. Puwedeng ginagamit nilang kainan, minsan salas, minsan dirty kitchen, minsan labahan. Ang epekto nito yung kotse nila pinaparada sa harapan ng bahay kaysa i-park sa loob. Madalas ito yung plano nila nung simula pa lang, eh, nung binili nila yung bahay at lupa, nung pinagagawa pa lang nila, ang plano na nila yung garahe nila gagamitin nila as extension ng bahay ta's yung kotse ipaparada sa labas. Puwede din naman na sa kalaunan na nakatira sila dun sa bahay, nung una pinaparada nila yung kotse sa loob ng bahay, pero eventually na-realize nila mukhang magagamit nilang extension yung garahe nila, tapos ipaparada na lang nila yung kotse nila sa labas. Dahil sa mga nakaharang na kotse, motor, minsan pati yung mga e-bike sa harap ng bahay o sa gilid ng mga pribadong kalsada, napakahirap magmaniobra, napakasikip, napakahirap magmaneho. Kahit na maiksi lang yung dadaanan mo, ang tagal mong bagtasin, eh, kasi ang dami mong iniiwasan. Perwisyo din dahil minsan nagmamadali ka o meron kang emergency na kailangan mo makaalis agad. Kung nagkataon may nakaharang dun sa lalabasan mo, sa dadaanan mo, maaatrasado ka, ka. Sigurado ilang minuto rin yung kakainin nun, late ka talaga. Kadalasan kapag kinausap mo pa yung mga may-ari nung mga kotse na yun o sinita mo, sila pa yung galit. Magkakaroon pa ng conflict, magkakaroon pa ng alitan. Madalas ayaw na mapagsabihan kasi yung mga may-ari. Parang, ang dating ikaw pa may kasalanan, ikaw pa yung kailangang mahiya at ikaw kailangan mag-adjust at sila yung nasa katwiran. Kadalasan ikaw nga ang mag-a-adjust. Kadalasan ikaw yung magpaparaya. So, paano kaya 'to? Wala bang ginagawa yung national government natin para dito? Kung tingin natin overkill na pagtuunan ng pansin ng national government, eh, nasaan yung local government? Anong ginagawa nila? Noong 2016, nagpasa ng Senate Bill number 201, Proof of Parking Space Act. Si Senator Sherwin
Gatchalian. Pinartneran 'yan nung Senate Bill 1165 ni Senator Joel Villanueva, ang No Garage, No Car Act of 2016. Kaso mukhang hindi nakapasa. Mukhang masyadong maraming manggagawa sa mga urban places sa Metro Manila na may kakayahang makabili ng kotse, yung mas mga mura. Pero walang kakayahan na bumili ng bahay na may kaukulang paradahan. Marami rin nagsasabi na nung pinapasa yung batas, nung pinapanukala yung batas, hindi naman magbibigay ng alternatibong paraan o solusyon para dun sa mga hindi mapapayagan o maaaprubahan na magkaroon ng kotse dahil wala silang garahe. Sa personal kong pananaw, perwisyo at sagabal yung mga nakaparada sa lansangan, pribado man o pampubliko. Sagabal, perwisyo at nagdudulot ng hindi naman dapat na stress. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila makita yung kagandahan na may daanan ka tapos maluwag, walang pakalat-kalat na mga kotse, walang mga hadlang habang nagda-drive ka. Puwedeng magkaiba kami ng sitwasyon dahil pinili ko na gamitin ko yung garahe ko sa tama. Puwedeng meron naman silang dahilan para iparada nila yung kotse nila sa labas. Ako din naman, puwede kong gawin yun. Madali lang naman iwanan yung kotse mo dun. Huwag ka na mag-park sa loob ng garahe mo, doon ka na mag-park sa labas ng bahay mo. Gamitin mo yung garahe mo na extension ng bahay mo. Kaso, ang kinaibahan namin, tinuruan kasi ako ng magulang ko na ikonsidera yung kapakanan ng iba, na hindi makasagabal, hindi makaperwisyo, gumawa ng tama.